Matapos maabsuelto sa kontrobersyal na 172 million plunder case, naiulat na padluhod si Pangulong Kuting Jr. sa takot kay dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kabila ng mga kaganapan. Si pangalawang Pangulo Sara Duterte ay hindi napigilan ang kanyang galit at naglabas ng matinding pahayag laban sa mga nangyayari sa administrasyon. Ayon sa mga insider, nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni Kuting at Enrile matapos ang desisyon ng korte na magbigay ng kalayaan kay Kuting Jr. sa kaso ng plunder. Ayon sa mga ulat, tila natakot si Kuting Jr. sa impluensya ni Enrile, isang matagal ng political na alyado, kaya't napilitan siyang magpakumbaba. Samantala, si VP Sara ay labis na nagalit sa mga pangyayaring ito at inakusahan ang mga leader na may kinalaman sa pagbabalik loob ng mga kasamaan sa mga hindi tamang sistema sa gobyerno. Ang mga ganapang ito ay nagbigay ng bagong tensyon sa loob ng administrasyong Kuting at nagdulot ng mga katanungan sa kredibilidad ng mga prosesyo sa loob ng mga gobyerno. Patuloy na umaasa ang publiko na mga leader ng bansa ay magsusulong ng katarungan at paglilingkod para sa nakakarami. Habang umuusad ang mga usapin, ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng laban sa politika ay natatapos agad. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kailangan hindi natatagal itong Agba-admin, buhay na buhay ang mga durugista dito. Grabe, mantakin mo. Self-confessed drug lord Kerwin Espinosa files his certificate of candidacy for mayor in Albuera, Leyte on Wednesday morning. He is accompanied by hundreds of supporters. Puta, nagdala pa ng mga ng mga supporters, mga binayaran, nagbayad, daming pera eh. From the different barangays in Albuera town. Sus ko, Ginoo. Paano nangyari ito? Ginago tayo, di buhay na buhay ang mga ngagba ngayon. Ganun tayo magsalubong, oh. Hala, oh. Wala na siya. Ganun tayo, oh. Huwag niyo pong iboto yung line-up nila. Diyos ko. Ano nangyayari sa ating bayan? Ito, self-confessed drug lord. Takin mo, ha? Inamin niyang drug lord siya. Ngayon nakalaya. Nag-file pa ng kandidatura. Oh my God, ngagba. Ano bang ginawa niyo sa bayan? Mananalo talaga yan. Bibilin man niya lahat ng buto dyan. Kaya niyang bilhin bawat isang tao, 10,000 eh. Bawat buto, drug lord eh. Ano sa balita, oh? Self-confessed drug lord? Di man ito natin, di man ito nabalitaan palang nakalaya na pala itong loko na ito. So anong mangyayari sa sambayanang Pilipino? Unli singhot. Sabi ni ma-disqualified yun, di ba? Paano ma-disqualified? Ipinalaya na nga ho eh. Wala nang kaso. Sabi ni Dim, saan na nakatikit yan? Sa Bangag Madmen? Hindi natin alam saan niya naka-line up to. Ang alamin ngayon natin, saan partido ito? Ayan, oh. Oh. Pinalaya eh. Hindi man yang convicted. Kasi kung convicted yan, di makalaya. Inakalaya eh. Inabsuelto nga ng Agba-admin. Isipin mo, self-confessed drug lord. O sige, boto nyo pa. Line up ni Bangag. Magiging bangag tayong lahat. Gago. Tingnan nyo. Ito pa. Lalong manggagalaiti kayo dito. O patalastas muna tayo. Pasok mga katropa ni Ngagba. Kung ikaw ang magiging pangulo ng ating bansa, ano ang una mong gagawing proyekto? Ibebenta ko Pilipinas. Ikaw man lang ikaw man lang magiging lahat ay ganyan, ha?
Ito pa, isa pa. Grabe na talaga to. Sagad nyo pa, kakasabi lang ni Tatay Digong, isagad nyo pa. Tatay Digong, narinig ka talaga, Tatay Diggs. Talagang isasagad talaga. Ha? Isagad? O, ito, sagad na sagad. O, yung dakilang scammer. Scam sa lahat ng scam sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Jose Benito, salamat sa pakulay. Sikat na scammer. Wala na, may kasama na si Palaka. Handang gabi, Rocha Kalimlim. Ang mga scammer, absuelto. My God, ano nang nangyari sa Pilipinas? Inabsuelto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Attorney Gigi Reyes sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Makakausap natin sa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine, bakit not guilty ang naging desisyon ng Sandigan Bayan? Yes, sir, not guilty beyond reasonable doubt. Ito ang naging hatol ng Special Division, ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan dito nga sa plunder case na kinakaharap ni former Senator Juan Ponce Enrile, ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Ayon doon sa kanilang positive kanina, no, sinabi nila na failure to prove guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mahina o kulang yung naging ebidensya para hatulan na ng guilty itong si Enrile, Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Kanina, nabigyan din tayo ng pagkakataon na makausap itong si former Senator Juan Ponce Enrile. Sa kanya, masaya siya sa naging hatol at maging si Janet Lim Napoles ay nagpapasalamat din dito sa naging acquittal nila dito sa plunder case na ito. Bagamat si dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes ay hindi na nagbigay ng pahayag, makita rin yung kanyang aura na nakangiti nang lumabas dito nga sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at nagpapasalamat nga doon sa naging hatol lalo na 2014 pa nang maisampa itong kaso ito at after 10 years ito na, lumabas na yung resulta at acquitted nga itong tatlo. Jester. Ayan o, yung kakampi ni Palaka. MJ, maraming salamat sa pag-abrik. Good luck sa Liti, Tambad. Mga pulburon Lord. Diyos ko, animal, oh. Masaya daw. Salamat, BBM. BBM! Salamat, BBM! Utang ina, mga scammer, mga drug lord, nakalaya. Ano pa bang nangyayari sa buhay natin? Ang laya-laya, bumangon talaga. Sabi ni Ernel Gamboa, bastusan na to, bastusan mo lang. Oh. Sus ko, Ginoo, barangin na natin to. Tusok-tusukin ba ng karayong ba? Yung puwet. Ayan oh, salamat BBM. Ay, grabe oh. Congratulations, your reaction po. Oh, congratulations daw. Ma'am, are you happy with the reaction po? Justice served po. Justice served ka na. Justice, would you say justice served, ma'am? Justice served. I knew all along that I'd be acquitted because Gusto yung dinosaur. anything. That we have not done anything in this case. And I hope that the people who filed those cases against us will examine their conscience. Examine their conscience daw. Alam nyo po ba? Itong PDAP scam, ito yung pinaka malaking scam sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Itong sila ni Janet Napoles, ito sila ni Manong Johnny. Bakit na-absuelto si Napoles, gagi oh? Pamebelin Salazar, maraming salamat sa pakulay. Wala nang kwentang Pilipinas. Salamat BBM daw eh. Buang. Anong sabi? Kaya daw na-absuelto kasi kulang daw sa
kulang sa, ang tawag dyan, ebidensya. So, lukuhin nyo, animal. Sabihin nyo na kaya inabsuelto kasi kakampi ni Ngagba. Kakampi man ni Ngagba yan, kaya absuelto. Di ako naniniwala kung kulang sa ebidensya. Sus, kalukuhan man. Gagawa ng bagong scam itong mga to. Scam na nga ang Pilipinas eh. Yung Maharlika Investment Scam. Pabihira, tingnan mo ha. Sasabihin mo sa akin, magaling yung abogado. Sasabihin mo sa akin, magaling magribat. May bukas pa, salamat sa pakulay. Gagawin man yan ni Janet na bagwoman ni Kukak. Baka nga nag-uusap na yan. Kasi matindi man ang experience ni Janet Napoli sa pagdating sa mga scam-scam. Pero hindi ko tanggap yung sinasabi ho nila. Ilang years? After 10 years? Sasabihin mo na kulang yung ebidensya? Diyos ko, Ginoo. Tapos yung abogado mo, di na nga makapagsalita. Yung mga abogado ni Napolis, at saka ni Enrile. Sige nga. Di na nga siguro makapagsalita sa dyan eh. Yung abogado nila. Di naman ako sa nag-ano, pero hirap na kausap. Absuelto ha. Tingnan mo. Hindi na nga makausap yung abogado ni Napolis, Tragis, Kaya ito, nagpasalamat si Napolis kay Junior. Nasaan ba yung video, animal? Ito. Kamukha ni Palaka. Ba't ba yung mga scammer magkakamukha? Yan, Nyar! Inang buhay na to. Sagad mo pa, Nyar! God is good. Thank you. Sa lahat ng nagdasal, thank you very much. Thank you daw. God is good. Sa lahat ng nagdasal. Salamat, BBM. Sabi ni Rosemary, baga tatakbo pa yan. Naman yung sinasabi ni MJ, baka mag-file pa to ng COC, hahabol sa October 8. Ay, nagago na. Sabi mo rin, parang galing purinarya. Wala eh. Nakahanap ng kakampi. Malakas. Malakas sa Marcos admin. Wala. Bagong Pilipinas, bagong muka, babangon silang muli. Mga durugista, scammer, may mga kaso, bangon na bangon. O ano ba? Ano bang gagawin natin? Absuelto. Ito na yung sinasabi guys na pagkalaban ka ng Marcos admin, may kalalagyan ka. Pagkakampi ka, absuelto ka. Masarap ang buhay mo. Kung scammer ka, habang buhay ka magiging scammer under Marcos admin. Hanggat nasa pwesto sila. Pero kung kalaban ka, kulong ka pa. Kagaya nito, pakinggan natin nga ito guys. Permanently disqualified po na ang nasuspindi lang sana na si Cebu City Mayor Mike Rama. Sa order na inilabas po ng Office of the Ombudsman na may petsa na September 9, 2024, permanente na itong disqualified para maupo sa anumang posisyon sa gobyerno matapos makita ang guilty sa nepotism at grave misconduct. Sa nepotism, ang grounds o batayan dito ay ang pag-hire ni Rama sa dalawang lalaking kapatid ng kanyang asawa bilang empleyado ng City Hall. Paglabag-an na rito sa civil service rules. Kasama na rin sa ruling ay ang dismissal niya mula sa serbisyo, kanselasyon ng kanyang eligibility at forfeiture ng retirement benefits maliban na lang sa accrued o accumulated leave credits nito. Binigyan din naman na hindi pa final at executory ang order. Sa katunayan, open for appeal ito. Itong October 3 ay naghain na ng kanyang certificate of candidacy si Rama bago pa mailabas ang order na ito ng Ombudsman. Sa isang mensahe na ilalabas ni Rama, sinabi nito na tuloy pa rin ang laban at naniniwala siyang makakaahon rin ito pagdating ng panahon mula sa kasalukuyang hamon.
Puta, sinagad na nga. Alam mo si Janet Napoles, oh. Mantakin mo ha, si Napoles, absuelto. Itong kakampi ng mga Duterte, ayan. Sistensyado. Permanent. Permanente ng suspendido. Kung mahirap-hirap pa pag matalo sa korte. Kasi hawak nilang korte, di na pwedeng tatakbo sa kahit anong mga posisyon sa gobyerno. Grabe, ang tindi ng Marcos admin, no? Alam mo si Janet Napoles, ayon sa BIR, ang halaga ng mga nakuhang ari-arian ni Janet Napoles noong 2004, 4.17 milyon. Noong 2006, 22.29 milyon. Noong 2008, 4.35 milyon. Noong 2009, 9.84 milyon. Noong 2010, 6.33 milyon. Pesos po ito ha. 2011, 5.64 milyon. 2012, 6.89 milyon. Ganon kalaki ang na-scam ni Napoles. Well, hindi pa kasama siguro yung hindi pa natuklasan. Pero absuelto. Tingnan mo si Pastor Kibuloy, OJC, no? Hindi public funds. Hindi government funds. Naka-freeze yung accounts. Antindi. Bank accounts ng QOGC. Pero si Napoles, pira ng bayan. Malaya ka, Niman! Polvoron Panyor. Yan ang dyan, Polvoron Panyor. May pag-asa pa kaya tayo? Kaya ngayong eleksyon 2025, boto po natin yung tamang kandidato. Lahat po ng naka-line up kay Ngagba, naka-line up sa mga komunistang grupo, mga galit sa mga Duterte, ikisin nyo na ho. I-shoot na po natin sila sa inodoro at wag po tayong magpaloko at magpabudol pa. Hoy, Ma'am Imelda Sid, maraming salamat sa pag-upgrade ng membership. Ngayon po, mahirap pa po ako mag-announce ng mga kandidato. Maraming nagsasabi, Bisdak, tumatakbo si ganito, ganoon. Hintayin na lang po natin yung final. Kung ano pong magiging resulta sa October 8. Hindi po natin alam. Sa October 7 ho, abangan nyo po ang Bisdak Pilipinas. Meron pong sorpresa sa inyo sa October 7. Abangan nyo na lang po ako. Try ko po kung makapag-live ako ng October 7. Pero ang laban na ito ay laban nating maraming Pilipino. Abangan nyo po October 7. Morning po yan. Monday. Sama-sama po natin wakasan itong mga power tripping ba na hindi na matanggap sa impyerno. Napati si Lucifer. Magdadalawang isip tatanggap. Hindi nga talaga magdadalawang isip, talagang hindi tatanggapin. Sabi ni Rosemary, ang pag-asa natin andoon sa mga Duterte. Kaya suportahan po natin ang mga Duterte. Wala na pong mga Duterte na matatapang ngayon. Sila na lang na Pilipino nagmamahal sa kapwa Pilipino. Sabi ni Jima Magaling, mag-file ka din ng COC Service Doc. Oo ma'am, ikaw yung campaign manager ko. Hindi hindi pa ako basta, abangan nyo na lang sa October 7. Malalaman nyo po, tutok lang po kayo sa akin. Gagi, may nag-message sa akin, kumandidato sa pagka-senador, vlogger. Sabi niya, Bisdak, may TikTok ka? Bakit mag-TikTok? May TikTok, mag-TikTok tayo. TikTok ka doon. TikTok ka dito. TikTok tayo.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!